Hindi ko masyadong magets bakit parang wala ako sa mood lately. I don't know. Sobrang irritable ko. Feeling ko may kinalaman to sa buhok ko. Kailangan ko na magpagupit. That being said, magpapaliwanag muna ako very light. And ang weird na magpapaliwanag ako kung bakit hindi ako nakakapag-vlog kasi sa mga nakalipas na araw na hindi ako nagva-vlog ako actually. Hindi ko lang ina-upload kasi hindi ko talaga alam bakit anong nangyayari sa akin sa tuwing magsisimula ako magsalita. Edi nagva-vlog na ako. Okay naman, literal, umaabot ng 25 minutes. Okay siya, okay. Tapos, towards the end, bigla akong mawawala sa mood. Siyempre, sa loob-loob ko, okay, nasa 25 minutes na to. Kung hindi ko na talaga kayang mag-vlog, isara mo na yung vlog, kumanta ka na, and let's call it a day. Pero, as in literal, bigla ko na lang ititigil. Pagkatapos, sabihin ko, okay na siguro yun kahit walang closing, magigets na ng mga tao na parang, uy, ang weird, hindi siya kumanta ngayon. Grabe talaga si Fons, hindi mo ma-predict. Ha? Tapos, panonoodin ko yung vlog ng mga nire-record ko. Wala ako sa mood. Para akong, gets nyo yung minsan, okay, hindi ako nagpapatawa. Pero yung mga nakaraang vlog, as in literal na parang ako nagsasalita na parang, ayun, pagkatapos, naglalakad ako. Anyway, bumili ako ng bag. Nandito siya kasi sabi ko, gusto ko siyang i-unbox. And gusto ko sanang i-TikTok. Pero sabi ko, what if i-vlog ko na lang siya? And honestly, wala akong topic na hinanda. Kasi yung mga nakaraang vlog na hindi ko pinost, kung tatanungin yung mga 8, literal, mga 8 beses akong nag-try mag-vlog. And hopefully, ito ma-post ko. Tapos meron pang one time, nagpo-vlog ako, tapos okay naman siya. Pagkakita ko yung tiyan ko nakalabas. Hindi ko, oh my God! Sabi ko, hindi ko ito mapopost. Puta. Anyway, so ngayon sana, okay na. Pagpasensyahan nyo na, 2 minutes pa lang tong vlog, pero puro negativity na kagad yung na-absorb nyo. So, moving forward, I'll try to be a positive person in the next 30 minutes. And again, another disclaimer, dun sa mga nakaraan kong vlog, di ba, ang daming, mga 8, di ba, or mga 9 pa nga ate, 9 times akong nagva-vlog. Kwento ko ng kwento, tapos somewhere along the way, bigla akong may makukwento na hindi karapat dapat ikwento. Either minsan, not my story to tell. Second, parang cancelable. Parang, oh my God, I shouldn't be sharing this. Although mga stories to from my past. But, just to be safe, wag na lang. Anyway, going back to this bag na binili ko to sa BGC kanina. I don't know, ang cute niya lang, ang ganda niya. And naghahanap talaga ako ng bag na medyo malaki. Kasi, right now, ito yung ginagamit kong bag na lalagyan na ng mga makeup ko. Okay? Hinihingitan na to ng kapatid ko kasi nga gusto niya daw. Pero, yung mga nandito kasi, pabango from Hermes, binili ko to sa airport. Hindi ko maalala kung saan airport, pero yung binilhan ko nito, mas mura siya ng 2,000 kumpara anywhere else. So, parang feeling ko, sobrang steal nito. Wala lang. Hindi ito yung madalas kong ginagamit, pero for today, ito yung ginamit ko, kaya siya nandito. Pero yung mga laman ng bag na to, mga makeup to, na kada alis ko, nandito, nasa kotse lagi to. Pero may iba pa akong bag na totoong dinadala. Ito, kahit saan lang ako pumunta, dapat lagi lang to nasa kotse. Sobrang liit lang niya, tas konti lang yung malalagay. So, bumili ako ng mas malaking bag. Let's unbox. Ang cute niya actually. Ang tatak ng bag na to ay, actually hindi ako familiar. Ano to? 2,990 pesos. Pwede na for its quality. Ang ganda niya. I mean, it's a purse, pambabae siya, pero ako kasi yung tipo ng tao na wala na akong pakialam sa brand, wala na akong pakialam sa
medyo sa presyo, pero hindi naman ako bumibili ng bag na lagpas 100,000, hindi tulad ng iba. Alam ko marami sa yung sa mga influencers, sa mga artista, mahilig bumili ng mga designer bags na umabot ng 350,000. Pakiramdam ko never ako makakarating sa ganong status. So, may mga bag ako like this one, may 20,000. Ito yung time na parang nag-start akong ma-familiarize sa mga logos and stuff. Tas unang tingin ko sa kanya, cute na cute ako. Medyo nagsisisi lang ako kasi binili ko to sa Greenbelt ng 19,800, so almost 20,000. Tapos a few months later, pagpunta ko ng Japan, nakita ko sa Book Off, gantong exactly, pati ito, 8,000 pesos lang. So sabi ko, alam mo, hindi, ang hirap i-justify talaga bumili ng sobrang mamahal na bag. So ito, almost 3,000 pesos. Ang ganda niya. Ang ganda din ng quality. Wait, anong tatak? Evernew. Evernew is nasa, hindi ko talaga maalala tong name ng mall na to. Yung mall sa BGC. Yung mall sa BGC na may Zara. Hindi ko talaga alam yung pangalan ng mall na yun, pero halos araw-araw nandun ako. Now, okay, bakit natin siya i-unbox in front of people? Bakit ang hirap? So may strap siya. So magkukwento muna ako. This is not about bags and all that shit. Pero para lang may ginagawa ako. And para na lang din may napapanood kayo. Kasi nga, I know karamihan sa inyo nagtatampo na parang nag-start ka mag-YouTube channel, pinag-subscribe mo kami, tapos bigla kang hindi mag-vlog. Nag-vlog talaga ako. And baka sabihin nyo, okay lang fonts, i-upload mo pa din para may mapanood. Dinelete ko na. I'm so sorry. Ang dami-dami ko pa namang kwento doon na parang nakakatuwa. Yung last vlog ko, ginawa ko siya kahapon, parang sabi ko, okay, finally, ito na, ma-upload ko na. Pero yun nga, Diyos ko, utang na loob. Wala akong kalatoy-latoy. Kasi minsan iniisip ko, kasi may mga moments talaga na mababa yung energy ko, pero hindi dahil sa wala ako sa mood. Parang feeling ko, yun talaga ako. Alam mo yung parang tahimik. Ang hirap niyang paniwalaan, and introvert talaga ako. Pero, as in, parang 90% na mga kilala ko hindi maniniwala na introvert ako. So, pumunta ako ng parang premiere night ng Some Nights I Feel Like Walking. Pelikula to ng yung mga kasama doon, yung mga ibang kaibigan ko. Sobrang daming personalities na umattend. Nanliliit talaga ako pag sa mga ganun. Pero, ayoko rin naman magmukhang parang tahimik and snob. So, pinipilit ko talaga na parang, hi, hello po, uy, kumusta? Pero, parang kaya ko lang talagang gumano ng mga siguro mga 30 minutes. After nun, parang, okay na, sige na, gusto ko nandito ako pero ayoko nang kinakausap ako. Which is, hindi naman pwede, di ba? Kasi, iniisip ko lagi, when somebody wants to speak to me, somebody wants to come up to me and tell me, uy, Fons, pinapanood ko yung mga videos mo, you're my most favorite content creator. Grabing blessing naman nun. Kapal naman ang mukha ko para mag-inarte. Alam mo, ang ganda talaga nito. Tuwang-tuwa talaga ako sa bag na to. Hindi ko alam kung bakit. Anyway. So, yun. Marami-rami na to, no? Benta ko kaya to. So, maglilipat lang ako ng mga gamit. Tapos, sana wag tumapanood ng kapatid ko, pero ibibigay ko na sa kanya to. Nung una inisip ko, ayoko, kasi nga, gusto ko tong bag na to eh. Alam mo, hindi ko bibigay. Bibilang ko na lang siya ng ibang bag. So, powder. Ito, alam nyo, share ko lang. Ito yung, di ba may makeup vlog akong in-upload? Hindi ko pala pinakita doon kasi nga parang nakatago. Kasi may nag-comment, Fons, gumamit ka ng corrector under eyes para wag maging ashy or maging gray yung under eye mo. Gumagamit ako. Ito, nakadalawang ganito na ako. Ay, hindi pala, ito. Nakadalawang ganito na ako.
This is from Huda Beauty. Nilagay ko lang ganyan. Tapos, from Issey, pang contour. May lip gloss ako from, ano ba to? Dior or Chanel, something like that. Tapos, pangkilay, Arte Buisit, tapos, concealer from Chanel. And dadagdagan ko pa to ng marami kasi malaki na. Kaya nga ako bumili ng malaki para marami akong mailagay. Okay, start na tayo ng vlog. Pasensya na sa napakahabang intro, 10 minutes. Ang pag-uusapan natin for... Wait lang, i-zoom ko lang kasi nga baka may bumabakat dyan. Uy. She's got away. 12:07 na. My God. Alam ko kondo to, pero hindi mo rin masabi baka mamaya. Itong kabilang unit na to, kwarto din kasi nila to. So baka na, alam mo yun. Anyway, alright. So let's start my vlog. Uulitin ko na lang yung mga topic na napag-usapan ko dun sa mga vlog na hindi ko na-upload. So kasi merong isang vlog dun na ang topic ko was yung mga eras or moments sa buhay ko na ramdam ko na sobrang hirap ko. Okay, disclaimer, itong mga to ay personal experiences ko and hindi ito ibig sabihin parang ang ate mo naman phones, mas mahirap pa ngayon na experience ko kaysa sa'yo. Okay, fine. Gusto ko lang i-share yung mga moments na pinagdaanan ko na parang inisip ko, oh my God. Sobrang lugmok naman ako. Okay, pagpasensyahan nyo na may cut and all kasi nga naghanap ako ng magandang framing and gusto ko rin makapagkwento ng medyo kita nyo naman yung mukha ko and mag-e-enjoy din kayo kung pinapanood nyo. Ha? Pinagsasabi ko. I remember one time na there was this one time na yung parents ko naman, they tried their best to support us, yung mga anak nila. Pero may mga moments talaga na parang dumating sa time na wala talaga kaming makain. Okay? So one time wala yung nanay ko, I think nagtatrabaho siya, tapos naiwan ako, tsaka yung bunso kong kapatid or mga bata kong kapatid. So, wala kaming dinner. Normally, ang ginagawa nyo naman, di ba, pag wala talaga kayong kapera-pera is maghanap ng piso-piso na gumulong sa buong sulok ng bahay nyo. So, ganun yung ginawa ko. Nung nakabuo na ako ng enough money para makabili ng noodles, syempre tuwang-tuwa na ako. Oh my God, finally, makakakain na ako. Bumili ngayon ako sa tindahan. Yung tindahan nasa dulo ng kalsada namin, naalala ko. Kasi yung isang sa subdivision namin, yung bahay namin corner lot, tapos yung tindahan kabilang dulo. Walang kinalaman yung sa story, pero gusto ko lang ma-visualize nyo. So pumunta ako dun sa dulo ng simbahan. Second year high school ako nito ha. Bata pa din ako. If not second year, probably first year. So bata din ako. Nung bumili ako ng noodles, binigay na sa akin. Umuwi ako ng bahay, nagpakulo ako ng tubig. Binuksan ko yung noodles, kinuha ko yung mga matitigas na noodles, nilagay sa tubig, naghintay kumulo ng very light. Pag-check ko, kukunin ko na yung powder. Pagtingin ko dun sa sachet, wala. Walang laman na powder. Paano namin kakainin yung noodles? Ito, since bata pa nga ako, hindi ako makapag-isip logically. And apart from bata ako, gutom na ako. Naranasan nyo na bang magutom ng hindi dahil nagda-diet kayo? Nagutom kayo kasi wala talaga kayong makain, wala kayong pambili. Honestly walang halong biro. Nakaka-alter ng brain chemistry. And hindi ko rin i-defend yung mga gumagawa ng krimen because they're really hungry. But I'm saying, I really understand the feeling na parang galit ka sa buong mundo. And what more, kung gutom ka na, tapos makikita mo yung anak mo na mahal mo na walang makain. Tapos, on the other side of the world, may mga bilyonaryo na nagtatapon ng pagkain. Anyway, not the point. Pero, alam niyo ba, nagigets niyo ba yung gusto ko sabihin na parang bakit ganito yung mundo, bakit ganito tayo, bakit ganito yung mundo, buwisit. Anyway, so yun nga, nung nakita ko na walang powder,
to me, it was like a personal attack. Kahit wala namang kinalaman yung tindero, feeling ko kasalanan niya. So, yung basang noodles, binalik ko sa sachet. Tumakbo ako dun, sabi ko, kuya, yung noodles walang kasamang powder. Tapos nagalit, tumaas yung boses niya, sabi niya, ay, hindi ko namin kasalanan yan. Tapos ako parang, oh my God. Parang feeling ko talaga, inaatake ako ng universe. Di ba may mga ganun pakiramdam, parang kamalasan after kamalasan after kamalasan. Although hindi ganun yung nangyayari sa akin, feeling ko ganun. Sa loob-loob ko, utang na loob, palitan mo na lang. Kakain kami magkakapatid. Sabi niya, hindi ko papalitan yan. Tapos ako, tumaas na rin yung boses ko. Sabi niya, ano ba sinabi ko nun? Parang, basta sumigaw ako, kasi nagalit ako, parang, palitan nyo yan, kasi nga, gutom na kami, parang ganun. So siya, nung tumaas yung boses ko, sabi niya, oh sige, okay na, palitan ko. Tapos ako parang, oh my God, kukunin niya talaga. Kaya lang, hindi ko po nasabi na basa na yung noodles. Pagka ganun niya, luto na pala yan eh. Tapos ako, nagalit siya, bitato niya yung noodles sa akin eh. Hindi ko papalitan yan, luto na. Anong gagawin ko dyan? So kinuha ko yung noodles na binato niya. Ginanong ko sa grills. Alam niyo yung mga tindahan, yung mga tindahan may mga grills para wag sila manakawan. Binato ko sa grills. Sobrang vivid sa memory ko. Pagbato ko dun sa grills ng tindahan, nagsabugan yung mga noodles. Tapos tumakbo ako sa takot kasi fuck, what did I do? Parang lumaban ako sa matanda. So, hindi ako dumaan sa kalsadang yun for a really long time. Umiikot ako pag lalabas ako ng subdivision kasi nga baka makita niya ako. So, parang minura-mura pa niya ako. Huwag kang babalik dito! Tapos alam mo yun? Alam mo yung pakiramdam, okay, sobrang random nito. Alam mo yung eksena dun sa Jologs nung tumakbo si John Prats kasi nga ninakawan niya yung bahay ng tatay niya. Tapos nag-away sila ni Julia Clarete. Tapos yung last scene is tumatakbo siya, tapos parang nagtago siya sa pader, tapos biglang pawis na pawis siya, pagod na pagod, tapos biglang nag-blackout yung eksena. Parang ganun. So, tumatakbo ko, tapos parang, nung natigilan na ako, parang biglang nagdilim na yung buong paligid ko, tapos wala na ako naalala. Wala lang. My God, nakipag-away ako sa matandang tatay. I think he was in his 50s. Dahil sa sobrang gutom. Just because of noodles. Pero yun, all's well. Actually, eventually, naging okay na. Mga after siguro ilang months, mga 7 months, ganyan. Bumili na ulit ako sa kanila, tapos parang walang nangyari, ganun. So, kung nasan ka man, kuya, na tindero sa dulo ng kalsada namin, sana okay ka lang. Kasi okay na ako. Bygones. Hi! Oh, yun yung unang story na kinuwento. I think mga 3 beses ko na itong kinuwento sa mga vlogs na hindi ko na-upload, visit. But yeah, I still try to find other ways to make kwento ng hindi boring. Okay. Susi ng sasakyan ko. Okay. May pinost ako sa TikTok kasi bumili ako ng bagong sasakyan. Link & Co yung tatak, yung brand. Okay. Para lang, gagawa ko ng separate vlog about my car. Pero marami nagtatanong, bakit ka bumili ng sasakyan na hindi pa kilala? Actually, alam niyo yung Link & Co, hindi rin siya kilala in other countries. Hindi tulad ng BYD or ng... Basta yung parang sikat na sa ibang bansa, dinala na lang sa Pilipinas. Pero yung Link & Co, feeling ko hindi rin talaga siya sikat in other countries, pero dinala na din sa Pilipinas. Kung may target market yung mga ganong, ang target market ng mga ganong kumpanya, ako, yung parang gawa tayo ng kumpanya, gawin nating parang bold and extravagant and weird. Tignan natin kung may kakagat. Ako yung kakagat sa mga ganong pakulo ng mga eme. So yan, binili ko. Kung anong mang mangyari in the future, tatanggapin ko po ang aking pagkakamali. Pero so far, it's been a week. Sobrang saya ko pa dun sa sasakyan. I can't stop thinking about driving that car. Parang ganun. Pero ayun nga, minsan may mga glitches na parang iniisip ko, pag gusto kong i-search kung paano to gawin, literal walang community
Walang taong nagpo-post about it. Wala kang makasa-search sa Google. Anyway, ang ganda talaga ng bag. Sorry. Distract ako. Ang ganda ba? Di ba? It's giving bag. Itong paper bag na to, okay. Alam niyo kung ang laman ng paper bag na to? Di ba? Ang tatak Bow and Wow. Dito bumibili ng mga pet food. Pero ang laman nito, mga camera. Yung ginagamit ko na Pocket 3, dito rin yung nakatago. Tapos ito. Ito. Digicam. Kaya lahat ng mga gadgets ko dito dito nakatago. Earphones. Mga wires. 'Di ba? Napakadugyot ko talaga kung ano-anong ginagamit ko. Oh my God, this one also. Ang daming commercial. Pwede ba pumunta na tayo dun sa pangalawang storya? Okay, pangalawang storya na pakiramdam ko, walang-wala talaga ako sa buhay. Alam mo, sorry, itong story na to hindi ko na i-share. Hindi, i-share ko na nga. Mabilis lang. So, noong 2013, nagtateatro ako. Quote-unquote, teatro. Kasi parang ang hirap niya talagang i-claim na teatro siya kasi basta, hindi siya legit theater. Pero legit yung passion namin ng mga kasama ko dun sa theater na yon. So, full-time theater actor ako. Ang hirap sabihin na theater actor. Full-time ako nagte-theater that time. Tapos, ang source of income ko, from time to time, kumukuha ko ng students na tuturuan ng English, yung mga Korean students, from my previous academy na tinuruan. Minsan kinokontak pa rin nila ako, Teacher Fonzie, pwede ka bang turuan tong ganitong bata sa bahay nila, ganyan-ganyan. Tapos babayaran ako. I think kumikita ako nun ng 15,000 pesos a month. Tapos hindi yun yung full-time job ko. Parang sa akin, not bad. Kasi nga pa yung pangkain ako, yun lang talaga yung goal ko, makakain sa mga Jollibee, McDo from time to time. Siguro pag ako nakakain sa McDo once a month, masaya na ako. Hindi to exaggeration ah. Ganun talaga. Yun lang yung level, yun lang yung kasiyahan ko that time. So, nung nagte-theater ako, may nakapansin na isa sa mga audience na parang pwede ito sa hosting. Try nyo siyang pag-auditionin. Hindi ko alam kung paano, I don't exactly remember how I got to audition to a hosting job. So, basically, itong hosting job na ito ay mag-host ako ng parang activation yung tawag nila eh. Activation yung tawag nila ngayon. So, pag pumupunta kayo sa mall, tapos may mga event sa gilid ng mall, parang may mga nagpapalaro, tapos may nag-host, parang ganun. Ganun yung ipapagawa sa akin. Pero, parang 5 hours. 5 hours yung program, tapos somewhere in Bulacan na mall, I think Robinsons, Marilao, or I don't know. So, pumunta ako doon, I think may service. Tapos may binigay sa akin t-shirt nung brand nung gatas. Tapos host ako. Ang bayad lang daw sa akin is 1,500 pesos, which is gulat na gulat ako. Kasi nag-audition ako eh. Ginalingan ko pa talaga yung audition. Tapos nung nakuha ko, parang, okay, you got the job. Tuwang-tuwa ako, parang, oh my God! Shucks, magiging host ako. Coming from zero experience, tapos nakuha ako. Sabi ko, shucks, malamang mga 5K na na rate. Tapos nung sabi nga, 1,000 pesos ang bayad dito ha. Parang uminit yung likod ng tenga ko, parang, seryoso, 1,000? Anyway, kailangan ko ng pera. Let's go po. I'll take 1,000 pesos. Alam niyo, pero wag kang mag-alala. Masyadong maliit yung 1,000 eh. Gagawin namin 1,500. Wow! So yun nga. Pagdating ko nung hosting ako dun sa isang gatas na yun, sa Robinsons, pagod ako, I swear, kasi hindi pa ako marunong mag-host. So, feeling ko yung hosting dapat, so, anong gagawin natin? Oh, yan! Parang 5 hours akong ganun, yung level ng energy ko, ang taas-taas. Hindi ko siya ma-budget, dapat ganito ka lang muna. Hindi ko pa alam yung know when to peak. So, ganun. So, after 5 hours, paus ako. Tapos, okay, fine. Shucks, may kinita na akong 1,500. Sabi sa akin,
ibibigay namin sa iyo yung 1.5 after a week. Wala akong kaalam-alam sa mga to ha. So sabi ko, okay, ganito palang kalakaran dito. Lumipas yung 1 week. Nag-email sila sa akin, Fonzie, due to unforeseen eme-eme, hindi ka namin nasama sa payroll for this week. Next week na lang. Okay. Tapos, after the following week, hindi nag-email, nag-follow up ako. Hello po, pwede po bang ma-follow up, ganyan. Sabi, sorry, Fonz, next week na lang. Third week na. Ako naman parang utang na loob. Pinagpaguran ko na to, pera ko na to. Anong nangyayari? Bakit nyo ako para ako namamali mo sa sarili kong pera? Tapos nung fourth week na, sabi, hindi ko alam kung oh my God, looking back, it's so fucking stupid for them to make me wait for that amount of money. Parang, anong nangyayari? So, nag-email ako, kasi yung huling email sa akin, hindi ko pa rin maasikaso, sabi ng girl, hindi ko pa rin maasikaso kasi na-hospital yung anak ko. Tapos nag-reply ako, all caps, wow, buti pa po kayo, may pang pa-hospital. Yung pera na hinihintay ko, pangkain ko po yan, ibigay nyo. Ganun. Tapos mga after ilang hours, nag-reply, please get your money on this day, this floor of the building, blah, blah, blah. Okay, punta ako. Nung pagpunta ko doon, alam mo yun, parang nahihiya ako na sumigaw ako sa email. Ready na ako mag-apologize kasi nga parang gusto ko lang po ibigay nyo yung pera ko, okay na po. Tapos nung pagpunta ko doon sa building, malaking bruise kong lalaki yung nagbigay. Sabi, ikaw ba si ano? O, ayan. Ginanon ako, parang akala nila mag-i-eskandalo ko or what. Gusto ko na sana mag-apologize kasi nga, pero looking back as an adult now, parang nisip ko, grabe, napaka-asshole ng kumpanyang yun. And ito, kung nasan man yung mga tao behind that company, sana minalas kayo at sana nagsara na kayo. Alam niyo yun, may mga tao talaga, may mga kumpanya na mga ano talaga sila, manggigipit sila ng mga taong walang alam, mga taong desperado, those were which was me, walang alam at desperado. Tapos nakakainis, grabe. Tapos may mga taong tulad ko na magpapakamatay para sa 1,000 pesos. Tapos may mga tao din naman na bumibili ng milyong-milyong luxury cars na hindi naman ginagamit. Asan yung ano pang ganun ng... Nababother ako kasi yung unan ko puro buhok ng aso. Anyway, ilang minutes na? 29 minutes na dito, pero for sure may mga kinat ako kasi kanina nakatitig lang ako sa camera. Naghanap ako ng magandang angulo. So probably mga ano lang to, 27 minutes. But regardless, okay. Ano nang pag-uusapan natin? Alam mo, for now, I'm actually quite proud na nakapag-vlog ako kahit medyo magulo pa and wala pa ako sa tamang wisyo. Kung may nakita kayo dito na hindi ka aya sa kwarto ko, please, give me some grace. I'm not in the right headspace. Alam nyo kasi maraming magagandang nangyayari sa akin lately. Thank you, Lord. And thank you din sa inyo. Medyo busy ako. Hindi ko I can't spread myself too thinly. This is something I've always prayed for na parang, ano kayang paramdam ng mga artista na parang, after gawin ito, may gagawin na ganito. After gagawin ito, may gagawin na ganito. Kasi parang my entire life, lagi akong bum. Lagi akong walang ginagawa. Although, okay lang naman din ako doon, basta may pera. Pero minsan napapaisip ko, ano kayang nararamdaman ng mga taong workaholic? Right now, I'm in my workaholic era. Kaya medyo medyo nag-suffer din yung upload sa YouTube. But, feeling ko after nito, makakabasa ako ng mga comments, positive and negative, tapos magdodraw ako ng inspiration from the comments. Grabe, ang saya ko talaga pag nakakahanap ako ng mga ng mga skits based sa mga suggestions nyo because I really feel may connection. Arte buisit. Alam niyo yun? Okay. So, let's close this vlog for now and I'm going to sing something. Wala akong hinandang kanta, pero sorry. Daily Mix 1.
Okay, ang papangit na mga kanta. Anong kakantahin ko? Okay, kung ano na lang pumasok sa utak ko, ha? Ready? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal. Alam mo, aayusin ko tong kantang to. Wait lang. There's a fire. Lalong pumangit. Yan mo na nga.